judge that if died for all, then we're all dead. That if one died for all, then we're all dead. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa gabi ito. Salamat po sa opportunity na kami po ay nagkatipon. Dalayan ko po na kayo po ang magpala sa salita po ninyo, Diyos, o pang huwag kaming alis sa dakong ito na po namin taglay ang mga pagpapalang spiritual. Lahat ito aking dadalangin pinapasalamatan sa madami sa plano ng Kristo Jesus, sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Okay, sige po. Dito, yung mga naka-stay rito, para hindi umabot na 10,000 yung ating kuryente. Maging sensitibo kayo. Pagka umaga, patayin ang mga ilaw. Pag kayo umalis, lahat ng mga saksakan tanggalin ninyo, ha? Kasi kahit hindi nyo nagamit yan, pag nakasaksak yan, 25% niyan gumagana yan. Nakuha nyo? So, yun, tanggalin lahat yan. At wala tayong pampagawa ng building pag nasunog ho ito. Yun yung realidad ng buhay. Yung muraya, nasunog yan dahil yung merong nagtugtog ng piano, yung electric fan sa likod ng piano, parang ganyan ba, hindi tinanggal. Ayun, nag-overheat, sunog yung buong simbahan. Kaya kayo, maging sensitibo kayo. Kasi ito, hindi ito barya eh. Di ba? 10,202.73. Saan kaya kukuha niyan? Kaya, maging sensitibo tayo. Kasi minsan, pag pumunta alas 9 rito, bukas yung mga ilaw. Sabi ko, ayos Maraming pera itong mga membro rito. So, maging sensitibo tayo. Kahit sa tubig natin, 4,000. 4,000. Kasi minsan, pag dumarating ako dyan, yung CR, nakabukas. Sino bang remolto nakaligo rito? So, maging sensitibo tayo. Tapos, yung mga sachet nyo, mahilig kayo shampoo. Abay, wag nyo dura dyan yung wrapper. Lagay nyo sa basurahan. Kasi pag bumaray yan, pera na naman. Good for you. Paano pag wala tayong pera? Okay? Matuto kayong magiging tawag yan? Ang tawag niya sa taong gano'n? Ang tawag niya sa gano'n? Masinop. Masinop. Tapos mahilig kayo magkape. Yung kape, yung baso nakapatong sa motor, sa sakyan, nandoon sa gilid. Ano bang ugali yan? Ang tanda ko na sa kakapangaral sa inyo, wala na akong pinagtandaan. May siguro, ugali na siguro yan. Bagay, sa bahay, lagi kami nag-aaway ni Mrs. Kasi pag nagbalat ako sa lababo, ayaw niya yun. Gusto niya pa nagbalat sa lamisa. Hanggang ngayon, away kami. So, ugali ko na yun. Yung gagawin ko, pag nandiyan siya, doon daw sa lamisa magbabalat. Kasi magtatalak eh. Pagka wala, okay lang yun. Diba? Yun. Okay. Maliwanag na ha? Magiging tayo. Kasi, mga steward tayo ng Panginoon eh. Pinagkatiwalaan tayo. Paano kayo pagkatiwalaan ng Diyos na magagandang bagay? Kundi yung maliliit na bagay, hindi natin kaya. Ano gagawin natin yan? Kung hindi ka pagkatiwalaan ng maliit na bagay, paano ka pagkatiwalaan ng malaking bagay? Okay? Sige po. Sipin mo, hindi naman naliligo dito si Adrian. So, gabayad dyan ng 4,000 na tubig. Naliligo. Hindi na naman naliligo dito, di ba? Maliban na, sinasadya ni Adrian. Bira. Sila lang naliligo dito, buksan ko na ngayong gripo. Hindi naman gagawin ni Adrian yan eh. Kasi pag ginawa niya yan, masuntok siya ni JC eh. Diba? Sa laki ni JC, iwan ko lang. Yan. Maliwanag na ha? Kasi ito, hindi po ito property ko. Hindi mo rin property. Property po ito ng simbahan. Sino pang simbahan? Tayo po. Lahat po tayo dito, nagmamayari nito. Nakuha niyo ba yun? Inyo to eh. Bakit akin ba to?
Hindi. Wala nagmamayari nito kundi in church. So everybody owns this place. Amen mga kapatid? Dahil sa iyo to, alagaan mo. Alagaan natin. So dito sa verse number 14, nakalagay dyan, for the love of Christ. Yung pag-ibig ni Kristo. Constraineth us. Pag sinabing constrained mga kapatid, it means compel. It means impelled. It means driven forward. Okay? Yan po yan. Driven forward. In the Old Testament, men were compelled by law. Sa Lumang Tipan, ha? So, ang mga tao sa Lumang Tipan, compelled sila to obey the law, the ceremonial law, which is the law of Moses. Pag sinabing huwag kang pumatay, huwag kang pumatay. Eh, lahat naman tayo dito mamamatay. Lalo na ngayon, pinapatay natin yung lamok kasi usong dinggi. Hindi nyo ba alam, yung bahay ko, parang ano na yun eh. Sa kwarto, dalawang ano yun. Hinarbis ko na yung ano doon. Ano yung parang tanglad? Yung tawag yan, parang tanglad, ano? Pang-repel ng ano, ng lamok. Ang tawag yan? Pang-repel ng lamok. Ha? Parang tanglad na pang-repel ng lamok. Ha? O, di ba? Tanglad yung isa, di ba? Kamukha ng tanglad. O, yun na yun. Malalaman din yun. So, dito kapatid ha, in the Old Testament, men were compelled by law. And in the New Testament, we are compelled by love. Sa Bagong Tipan, we are compelled by love. So kung tatanungin ko kayo, which is greater? Law or love? So, siyempre, sagutin natin, love. Kasi ang law, wala hong nakakasunod sa law. Ha? Kahit anong gawin mo dyan, nobody, nakakasunod ng law. Kahit nga sinasabi doon sa expressway, 100 km per hour, ang tinatakbo naman ng mga tao, 180. Oh. Sinabi ng stop, o kaya walang babaan, huwag magtapon ng basura, andoon ang daming basura. Oh. So nobody, kahit anong lagay mo dyan, bawal tumawid, ang dami pa rin tumawid. Lagyan mo na ng nakakamatay, tatawid pa rin. Wala tayong magawa doon eh. Lawbreaker ang tao. Okay? Sa atin mga batid, maraming Kristiyano gustong maglingkod sa Panginoon. Many are willing to serve God. But the problem is, yon, pag-ibig. Love. Kaya yun sabi ng binasa natin dito, di ba? Sabi ni Pablo, sabi diyan, for the love of Christ, constraineth us. Yung pag-ibig ni Kristo. So dito mga batid, kung ang Panginoon Kristo, mahal niya tayo. Mula sa langit, binaba niya yung sarili niya dito. Though He was rich, He became poor for your sake. Just to reach out for you. Okay? Ngayon, tayo, ang ating, ngayon, mensahe is all about missionary challenge, challenge. Harinawa, tayo ay mata-challenge tayo to do mission work. Unang-una, di ba, children ministry. Mission natin yan to reach out the children. Bakit? Bata lang ba? No. Yung mga bata na yan, ang kasunod noon, yung mga kapatid, yung mga nanay, yung mga tatay, ganun po yan, nire-reach out natin. Okay? Halimbawa, we support missions. Bakit? Mahal natin yung kaluluwa ng ibang bansa. That's why we support missions. It involves money, pera. Okay? So ano ba yung, para ma-challenge po tayo, kasi nga ito dito, ang Panginoon Kristo, although walang word na missionary sa Biblia, sabi nila,
ang Panginoon Jesucristo, pumunta sa lupa, minisyon ka. Just to reach out for you. Okay? Yun po yan. So sa atin naman, paano tayo ma-challenge? Ito po yung challenge sa atin. Challenge number 1. The empty mansions in heaven. Nalala nyo sa John 14, sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. But if were not so, I would have told you, I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. That where am I, or where I am, there you may be also. So nais ng Panginoon, saan man siya, nandoon tayo. Okay? Eh ngayon, pag pinag-usapan natin kamatayan, that is the most unpopular topic. Anong topic gusto pag-aralan ng tao? Trabaho. Pasyalan. Di ba? After ng pandemic, ang gustong puntahan ng mga tao is vacation. Di ba? Yung malapit lang. Oh. Sipin mo yan. Yun po yan. Ngayon, bakit empty mansions yan? Kasi po, ganito yan. Empty mansions yan, yung ginawa ng Diyos naman yun sa langit. Isipin nyo ha, nag-prepare ang Diyos ng mansyon. Empty yan because wala pa tayong nasulwiningan. Wala pa tayong naakay. So pag wala pang naakay, empty yun. Kasi gagamitin ng Panginoon, ikaw, tayo, para mag-reach out doon sa mga tao na yun. Okay? Para makarating doon. Kaya sabi sa verse 1, tingnan nyo ha, verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up in life. Ibig sabihin, darating ang araw, mga kapatid, na itong katawan natin, that mortality will be swallowed up of life. Darating ang araw, ang tao mamamatay. So when people die, the greatest question, saan punta yung mga yon? Di ba? Sige nga. Ilan yung mga kaibigan nyo na kayo mismo nagsulwining? Kayo mismo. Kaklase nyo. Ka-office work nyo. Ilan yon? Oh, meron ba kayong statistics? Ilan yung mga ka-office mate nyo, kaibigan nyo, na sinira nyo, versus ilan yung kapitbahay nyo, kamag-anakan nyo, mga kaibigan nyo, inaway nyo. Oh, alam mas matimbang? Mas marami kang nasira, no? Mas maraming inaway. O, di ba? Yun po yung problema natin eh. That's our problem. Kaya yun po yan. Ano ba? Luke chapter 14. Ano sabi dyan? Luke chapter 14. Luke 14. Verse number 23. Ang sabi po dyan, and the Lord said unto the servant, go into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. Oh. Ang gusto ng Panginoon, compel, pilitin. Last year, may pinilit ka na ba? May pinilit na ba kayo? Ang tao, hindi niyo pipilitin yon. Pag sinama niyo sa sa inuman, hindi mo pipilitin yun, no? Gustong-gusto ng tao yan eh. Dalhin mo sa sa mga fast food chain. Hindi mo na kinakailangan pilitin yan. Pakapihin mo yan sa SB. Hindi mo na kailangan pilitin yan.
Alukin mo lang. Oh, sabihin ni JC, pwede ba tayo mag-usap sa sa Sierra Valley? Pambihira. Madaling kausap yung kaibigan mo. Tama ba ako, JC? Madaling kausap. So pagdating doon, paano ma-sharean? Paano ma-sharean pag nandoon kayo? Kita mo yung ibang mga grupo. Punta ka sa mga mall, nandoon sila sa loob. Ako niyo, kapatid? Nandoon sila eh. Bakit? Sinusunod nila yung verse na ito, compel, pilitin. So ilang bisis na kayo, pinilit nyo yung mga kaibigan nyo, kaklase nyo, katrabaho nyo, para makapakinig ng salita ng Diyos. So yun ay trabaho natin eh. Nandito sa Biblia eh. Sabi diyan eh, compel them, di ba? Sabi diyan, verse number 23, and the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges and compel them to come in. Anong dahilan? That my house may be filled. Kasi nga doon sa langit, ano sabi ng Panginoon? In my Father's house. So hindi pa yun puno. Anong gagawin ng Panginoon? Inutosan tayo, compel them to come in. Oh. Kaya tuloy, yung pagdating ng Panginoon, okay, ang tagal na, 2025 na, hindi pa rin dumating ang Panginoon. Sino may kasalanan? Ang Panginoon? Hindi, tayo. Kasi hindi pa naman natin. Sa ngayon, kalahati ng buong mundo, hindi pa kilala ang Panginoon. Akala nyo, dito sa Pilipinas, kilala ang Panginoon sa Pilipinas. Pumunta ka ng Vietnam. Pumunta kayo ng Cambodia. Doon nyo malalaman. Hindi pala sikat ang Panginoon doon. Oh. Hindi sikat eh. Punta ka ng Mongolia. Hindi kilala ang Panginoon sa Mongolia. Punta ka sa China. Mas sikat doon si Confucius. Sa Korea nga, yung una kong punta sa Korea, yung mga Koreano di marunong mag-English, di ba? Oh. Pero marunong kumanta ng English. Oh. Hindi marunong mag-English, pero marunong kumanta ng English. Oh. Kasi sa music nila napakinggan. Di ba? Kaya mga kapatid, yung pagdating ng Panginoon ng tala dahil sa atin. Kasi hindi naman tayo nagkumikilos pa. Daming Kristiyano sa Pilipinas, daming Kristiyano sa buong mundo, halos walang ginagawa. Ano ginagawa? Mga Kristiyano ngayon, nasobrahan na sa talino, nagdidebate na doon sa sa social media. Nag-aaway-away na. Kaya huwag kayong sumali. Porque isang pastor pumasok sa politika, pag-iinteresan. Huwag kang pag-interesan. Dami mga pastor, kontra. Huwag niyo kontrahin. Kung gusto mo, di ikaw na lang. Kaya huwag kayong makihalo doon. Gusto niya yun eh. Pinili niyang buhay yun eh. Nakuha niyo ba yun? Bakit? Kung may pastor na gusto mag-lawyer, pagbawalan niyo? Pastor na gusto magtawag doon, junk shop, pagbawalan mo. Pastor na magra-rides lagi, pagbawalan mo. Freedom yan, bahala siya, buhay niya yun eh. Diba? Pero pag pastor na magsimula ng sabungan, wag naman. Ibang usapan yun. Pastor, magtayo ng beer house. Halimbawa, si JC, pastor na si JC. Pastor JC, ang bihira, no? Tapos nagtayo siya ng kanyang negosyo. Amazing Grace, KTV Bar. Ang bihira, no? Ang bihira, Sipin mo, meron kang, ang ganda ng pangalan, Amazing Grace. Buti nga, nawala na yung Amazing Grace na dyan, KTV Bar sa Angono. Nandiyan pa ba yun sa Angono? Wala na, JC? Nadaanan mo yan doon, di ba?
Nawala eh. Nung mag-road widening, nawala eh. Oh. Sipin mo, pumunta ka sa Makati, mayroong diskuhan dyan. Ang pangalan, Rapture. Oh. Rapture, Disco House. Oh. Sa may Santa Cruz, yung pangalan ng ano nila, ng kanilang, yung chili powder, chili sauce. Oh. Satan's best. Ang bihira eh. Ang birang buhay oh. Tak-tak ako na gano'n eh. Kumakain ako ng lomi, di ba? Sabi ko, okay yung sili nyo ate ah. Ay, oo. Satan's best yan eh. Walang yung buhay. Oh, kita nyo yan? Oh, pastor, nag-inaugurate ng burger, na membro niya. Ano pangalan? Devil's Burger. Pambihira. O, dedicate ng pastor. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang Devil's Burger ng kapatid niya. Pambihira naman kayo. Pag nagtayo ng big business, huwag naman yung ganoon. Ha? Kaya po yan na po empty mansions in heaven. Yun po yung challenge sa atin. There are many empty mansions in heaven. Kaya empty yan, dahil wala pa tayong tawag doon, ginawa na talagang pilit. Yung sinabi kanina, di ba? Compel, ibig sabihin pilitin. Ibig sabihin tayo, sa loob ng isang taon, kami gusto kang maakay na kaluluwa. Birthday mo. Huwag ka na mag-celebrate ng malaki. I-focus mo na lang doon sa tao. Gusto ko sa birthday ko, magkaroon ako ng bunga. Yan lang. Ang dami natin mga birthdays. Nagpakain tayo ng mga tao. Walang preaching. Nung linggo, may kasal. Nagkain na lang yung tao. Walang prayer. Ang daming unbeliever. Walang prayer. Ako, pag nagkasal ako, merong salvation muna. Walang pakialam. Salvation muna. Oh. Total, ako naman yung nagkasal eh. Whether they like it or not, kinakailangan nila makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? Kaya pag kayo may mga birthday, yun, imitahin nyo. Kung sino yung pwede mag-preach doon. Kahit maiksi, mga 5 to 8 minutes na preaching ng salita ng Diyos. Para lang yung audience doon, mayroong knowledge na kailangan ang Panginoon sa Kristo. Okay? Huwag yung zero. Sayang. Pangalawa, so empty mansions in heaven. Another one, pangalawa. So ang challenge sa atin is our desire to please the Savior. Our desire to please the Savior. I know, lahat tayo dito, we have a desire. What is the desire? To please our Lord Jesus Christ. Diba? The moment you work, nasa kumpanya ka, you want to please the company, you want to please your boss, you want to please your supervisor, you want to please everybody in your workplace. Kaya nga, ang tawag doon, nakikibagay ka. Diba? You blend in. Kasobrahan, nasobrahan sa blend in. Nagmumurahan, nakikimura ka rin. Oh. Merong tawag doon, hangout, ang tawag nila unwind. Aba, nakiki-unwind ka na rin. Oh, di ba? Kasi sabihin nyo, pinagbigyan nyo. Hindi po ganoon. Dapat you know your boundaries. You know your limits. Amen, mga kapatid? Yung lupa nga eh. Meron nga nakalagay doon eh. No trespassing. Lupa pa lang yun. So, ibig sabihin, kung lupa yon, merong no trespassing, tao tayo eh. Dapat you know your boundaries. Know your limits. Okay? Yun po yan. Ano daw? Verse 9. Balikan natin. 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter
5 verse 9. Ang sabi dyan, wherefore we labor. Lahat naman tayo mga kapatid, we labor, di ba? Nag-swimming tayo, Bible study, nag-ano tayo, nag-ano tawag dyan? Nanambahan. Prayer meeting, ito, labor tayo, we labor. Ang sabi dyan, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Oh. Sipin mo yan. Kaya mahalaga mga kapatid, mayroon tayong gagawin sa Diyos. Mahirap yung wala kang gagawin sa Diyos. Mahirap yun. Kasi nga, pagdating ng araw, yung gawa po natin dyan, susuriin yan. Kita mo, yung budget deliberation na lang ng Pilipinas, sinusuri yan eh. Page per page. Kaya nga, mayroong intriga, di ba? Blanco daw kamo. Okay rin yun, ah. Blanco. Eh, wala naman tayong pakialam kung blanco yun. Ibig sabihin ng blanco, unlimited resources sa Pilipinas. O, di ba? Hindi maubos-ubos. Kaya marami tayong utang. O, okay lang yun. O. Gulungan ng Pilipinas. Pero mas magulo sa impyerno. Kaya bago mangyari yon, by passing through lang naman yan. Pero kung sa tingin nyo, magulo na tayo dito, magulo buhay mo ngayon, mas magulo yung mga milyonaryo na naubos yung kanilang mga bahay. Di ba? Sunog eh. Akala nyo dito, hindi. Kahit sa Pilipinas, punta ka ng bandang Leyte, o may lindol, o sipin mo, bahay nila. So, na support. Hindi tayo naiiwan na itong Pilipinas, mahal ng Diyos. Pupunta ka ng Bicol, may Mayon Volcano. Punta ka ng Negros, may Canlaon. Oh, sipin mo yan. Punta ka ng dito sa Pampanga, Tarlac. Abay, anong meron dyan? Ha? Anong ano dyan? Anong Pampanga, Tarlac, Zambales? Anong bulkan dyan? Pinatubo. Oh. Sipin mo, yung Pinatubo, Tagaytay, yung Taal, negosyo ng mga tao yan. Punta tayo sa crater ng bundok, ng bulkan. Sipin mo. Sinabi na nga bawal eh. Pupuntahan talaga doon. Picture doon. Oh, imamayde pa yun. Oh. Kung ano yung ayaw, business kasi yan. Okay? Labor. Sabi dyan, wherefore we labor, that whether present or absent, thank you, we may be accepted of Him. Oh, mga kapatid, thank you very much. The heartfelt cry of every believer is to please our Master, is to please our Lord, no other than Jesus Christ. We no longer live to please ourselves. Hindi yung i-please natin yung sarili natin at hindi dapat tayo men pleaser. Dito may mga ministry tayo. Pag men pleaser ka, pag mayroong tao, saka kakilos. Pagka wala naman sila eh. Oh. Sino ba talaga pinaglilingkuran mo? Yung Diyos o yung tao na kaharap mo? Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, huwag kang magpa-impress sa tao. Kasi hindi naman ito korporasyon. Hindi naman ito kumpanya. Hindi naman ito business. Ito ay simbahan ho ito. Diba? Hindi mo na kinakailangan dilatan ka ng pastor mo, umusuan ka, hindi na kailangan yun. O tawagin yung pangalan mo. Ano yan? Special mention? Hindi na. Kumilos ho tayo. Amen, mga kapatid? Kasi yan, sa Panginoon yan eh. Ang motibo ho ng paglilingkod natin, yung po yung i-reward ng Panginoon. What's the reason behind you serve God? Kaya nga at the end of the day, yung mga gawa po natin, ipapadaan sa apo yan eh. Oh, yan ba'y dinto? Oh, di ba? O yan ba'y dayami? Ganun yun eh.
Kaya, we are no longer live to please ourselves. We long to please our new Master, the Lord Jesus Christ. Kaya mga brother, let us do our best to serve Him faithfully. Not mere men pleasers, but yung ano ba? Hindi yung pag may nakatingin, saka lang kikilos, wag yun. Okay? So yun po yung desire natin mga brother, to please our Lord Jesus Christ. I do hope and pray na yung paglilingkod natin, na-please po natin ang Panginoon. Di ba? Kita nyo kung ang worship service ngayon, pagandahan ng damit, pagandahan ng cellphone, pagandahan ng outfit. Hindi naman yan Ang tinitingnan ng Panginoon puso. Di ba? Kaso nga lang, dahil pumunta tayo simbahan, naharap tayo sa Diyos, harap tayo sa King of Kings and Lord of Lords, umayos naman tayo. Okay? At saka pagka meron kang gagawain dito, makakanta ka, mag-practice ka naman. Kasi nga, kaya dito, mga song leader, lagi mo sasabi, meron dapat kayong memorize na kanta. Ayaw ko yung pagdating dito, saka kayo magaganyan-ganyan. Ayaw niyan. Pag song leader ka, tinawag ka, matic na yun, automatic yun. Kasi uso na ngayon ng automatic, di ba? Laos na yung manual Manual kasi yung ganyan-ganyan pa Kaya pag tinawag ka, lima emergency, nasa ibang simbahan ka, tinawag ka, tawagin natin. Si Ricardo, takbo ka agad. Lights are all stand and sing. Page number 7, standing on the promises. Yun. Anong kagad yan? Hindi yung pagdating dito. Teka lang, hanap-hanapin natin. Nagpipray ka pa, saan kaya Panginoon dito? Huwag ka nun. Grade 1 ka pa lang, grade 2 elementary ka pa lang, tinuruan ka na, laging handa. Ano yun? Boy Scout, di ba? Natapos mo na lang yung pagiging Boy Scout mo, hindi ka pa rin handa hanggang ngayon. Dapat ganon. Meron kang alam. Kasi, pag ikaw po ay sundalo at wala kang bala, nagkamali ka ng pinuntahan. Karpintero ka, wala kang lagar at martilyo, mali ang iyong pinuntahan. Mali yung lugar mo. Hindi naman po pwede yung doktor, pupunta ka doon sa doktor, Dok, magpa-check up ako. Ang gamit ng doktor, kasi sumakit yung ngipin mo ay plies. Kaya ka ba, doktor, tatanggalan ka ng ngipin, plies ang gamit niya? Pang-electrical yun di ba? Punta ka sa ospital, Dok, mapacheck up po ako. Yung doktor naglabas ng tawas. Tapos may kandila. Sa palagay nyo, maniniwala ka doon? Tapos sabihin ng doktor, namumu ka. Pambihirang doktor yan. Kapani-paniwala ba yun? Pwede yun. So, yun po yan, So, we need, last verse, as I close. Because we have the desire to please our Lord Jesus Christ. Revelations 22, verse 12. Behold, pagdating ng Panginoon, I will come quickly. So darating siya, mabilis. Kaya nga rapture ang tawag doon Second coming, first phase and second phase. And my reward is with me. Akala nyo siguro yung paglilingkod walang reward? Meron. Mag-aral ka, nagpasa ka ng assignment, puwapasok ka lagi, may reward yan. Alangan naman bigyan ka ng teacher mo reward 69 or 65. Hindi. Kompleto yung yung attendance mo. At least naipasa mo lahat ng mga may reward ka. Pero subukan mo na huwag ka mag-aral. Scholar ka, huwag ka mag-aral. Bagsak ka. Kita mo yan? Kasi dapat, pag nag-aaral kayo, payo lang naman. Gandahan nyo na yung aral nyo. Kasi minsan lang naman kayo mag-aaral Napansin nyo ba yung mga anak ko? Isipin yung mga anak ko Umatin kami last Thursday.
Umuwi kami ng bahay 2:00. May pasok yung mga anak ko. Gigisingin ko na 6:30. Nakatulog yan. Nang sabihin mo 3:00, 3, 4, 5, 6. 6:30 gisingin ko. Kaya nga, nagkasakit eh. Sabi ko, anak, huwag na kayong pumasok. 3 hours lang tulog niyo. Kaso lang, dahil hindi yun ang training ko, I never trained them that way. Tumayo sila. Dad, papasok kami. Di bali naman po kami sa eskwelahan. Kasi noon pa man, kahit yan na pinipilit ko yan. Kahit late yan, pinipilit ko. Kasi ang training ko doon, pasukan mo anak kahit anto ka doon sa eskwelahan mo. Kaya ayaw nilang umabsent. Sipin mo, Joshua, palabartoryo kanina. Dad, pasok na ako bukas. Taas-taas na ng lagnat eh. Pasok na eh. Sa isip nila, papasok eh. Kasi nga, may nahabol sila. Okay? So, dapat yun yung yan sabi ng Bible, train up a child. Pag-trainin mo yan. Kaya dito nakalagay dyan, my reward is with me. Kanino ibibigay yan? Sa mga pastor? Hindi ho. Sa mga Bible student? Hindi rin. Sa mga missionary? Hindi rin. Sa mga evangelist? Hindi rin. Kanino? To give every man. Kawawa naman pala mga babae rito. Every man, nakangiti yung mga babae. Paano kami dyan, pastor? Generic ho yan. Okay? Baka kabahan kayo eh. To give every man according as his work shall be. Kaya yung paglilingkod natin, mga kapatid, kung sa mundo ay meron tinatawag na, may tawag doon? Pag nag-perform ka, tatayuan ka, papalakpakan ka, standing ovation ang tawag noon. Ang tawag noon, performance level. Kaya pag meron kang engaged ka sa ministry, dapat gawin mo yung pinaka-the best mo. Because at the end of the day, meron tayong kanta sumbok dito, I wonder if I have done my best for Jesus, who has done so much for me. Mag-expect ka ng reward. Wala ka namang best na ibinigay. What's that? Diba? Empty words. Tumayo tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala niyo po. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapigit ng mata. Challenge for us to do mission work. Our mission starts in this church. Because people are coming in this church seeking for salvation. Second, our mission is in our house, our home. People are coming there. Friends, loved ones, relatives. Ari nawa, yung tahanan ninyo ay magiging mission house ninyo. A place where people hear the saving knowledge of our God. Yung workplace ninyo, eskwelahan ninyo, business ninyo, those are your mission field. Hindi na kinakailangan pumunta ka ng Europe or ng Vietnam or whatever, overseas, to do mission work. No. Mission work is your, it's there. Nandyan na. Then sinabi ni Pablo that the love of Christ constrained us. Harinawa mga kapatid, love, ang pagmamahal ng Panginoon, madama ho natin yan. At tayo naman ay matutong umibig doon sa mga hindi kaibigan. That simple desire will grow in our hearts upang wag tayong magiging man-pleaser, but we please
our Savior. If God is reminding you, and God speaking to your hearts right now, you are free to come. Kneel down, talk to the Lord in prayer right now. Heavenly Father, we thank you so much for reminding us your words tonight. I pray, dear Father, as we part ways, take care, all of us. Those brothers and sisters who are still sick right now, I pray that you cover them and embrace them, that they will be healed. I pray, Father, for your provisions to our brothers and sisters who are struggling right now financially. And I pray sa mga estudyante na magsikap mag-aral, may mga trabaho, that they will excel in their work, may mga negosyo, that they will be blessed, and that business of theirs will grow and keep on thriving, keep on improving, and keep on excelling. So I pray, dear Father, those who are engaged in business, I pray that you are going to guide them, teach them how, the skills, the management na pwede nilang gawin. At dalayan ko rin po na sa aming pagsamantalang paghiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa amin. Makita niyo po kami na dapat patuloy na naglilingkod hanggang sa ikalawang pagbabalik. Lahat na ito aming dadalangin, pinapasalamatan sa marami sa plano Kristo sa aming Diyos o Ligtas. Amen. God bless us all.